Long before Major Gestoni Labarosa led soldiers into combat, he was shaping young minds. Because for him, education isn't just about teaching lessons. It's about changing lives. Kailan mo na-realize na sobrang importante ang pagiging guro mo? Dati sir talagang kasi ako malapit ako sa mga bata eh. Pag may makita akong bata, gusto kong tinuturuan ko sila. So ngayon sir, nung nasa service na ako, parang continuing current mission kasi even nasa service na ako sa Philippine Army, is nagtuturo pa rin ako. So yung value sir or yung importance ng pagtuturo or yung being an educator is hindi nagtatapos kung hindi mo ipapractice yung pagiging teacher mo. So even in any siguro profession, lalo na sa Philippine Army, na talagang nagtuturo talaga kami sa tropa, sa community, and yun, yung nakita ko sir yung value na. Si Major Labarosa, hindi lang yan magaling sa military. Magaling din yan magturo. May mga techniques yan para madali niyang makuha yung atensyon ng mga estudyante niya. Marami yung mga energizer na nalalaman bago umpisahan yung mga subjects niya. Hindi lang yan magaling, believe ako niyan. In the eyes of Major Labarosa, every single child given the chance to learn is one less child who can be led down the wrong path. Sometimes, the strongest defense isn't a rifle, it's education. Sa mga viewers natin na inisip nila anong ginagawa mo sa pagiging guro dito sa sundalo mo, can you explain to us, halimbawa, pag pumapasok kayo sa isang community, ano mga activities na kaya mong gawin doon sa community na yan dahil background mo ay isang teacher? Yung mga areas kasi na talagang hindi naabot ng education system natin. Talagang may mga areas pa na hindi naabot ng mga schools. So may mga bata doon sir na hindi nakapag-aral, hindi marunong sumulat, hindi marunong bumasa. So sa akin as former na teacher, so yung basic education lang sir, kahit simple na pagsusulat, yung basic na pagbabasa, at least mayroon man lang silang alam and hindi na rin sila ma-exploit or hindi na rin sila maging blind doon sa mga propaganda sa kabilang grupo. Madi-differentiate kasi yan ng mga kumbaga ng mga tao sa barangay o kung saan mang yung mga population sa barangay. Kasi yung pagtuturo na yan is kung ihalin tulad mo sa pagtuturo ng ideolohiya ng kabila, may connection yan. So itong pagtuturo ng kapatid ko is more on information na talagang magbibigay linaw doon sa mga kaisipan, hindi lang sa mga bata, kundi sa buong mamamayan. Ito ay magbibigay ng liwanag kung paano nagkakaroon ng ganito, yung mga insurgency, at kung paano ginagamit yung mga tao, yung masa, saka kung bakit nagkakaroon ng mga armado. The true measure of a teacher is never found inside a classroom. It's found in the people who continue the lesson, long after the teacher is gone. Yung subject namin sa kanya noon is TLE. Ang grabe talaga yung mga memories namin noon kasi hindi lang siya naging guro namin, kundi nagsilbi siyang isang model at isang kuya para sa amin. Kasi hindi lang sa pagtuturo namin natutunan yung lahat, pati na yung pag-uugali, itinuro na sa amin yung disiplina. Tinuro na sa amin, may integridad, confidence at tiwala sa sarili, tsaka yung pagiging malikhain also. Si Kuya, sobrang bait. Lahat naman sila talaga mamabait. Nasa puso ko kasi talaga na gusto kong magsundalo din, kagaya nila. Kaya kinuha ko yung kursong CRIM. Pag dito naman sa amin, yun nga sabi ni Kuya, Santa Claus dito. Kasi pag uwi, parang yun yung kasiyahan niya, nagbibigay siya. Tapos thankful ako kasi lahat ng gusto ko, sabi niya, go lang, andito ako sa, sa likod mo. Suportahan kita.